Magandang umaga sa inyong lahat mga ka-idol. So mapagpalang araw po sa inyo. So dito po tayo ngayon sa ating update sa mga balita. So bigay reaksyon na po tayo ngayon sa trending na issue ngayon mga ka-idol. Tungkol po to sa lumabas na balita mga ka-idol. Na di umano'y sabi ng unang panayam ng tagapagsalita ng ating palasyo mga ka-idol na talagang si Vice President Sara Duterte, sabi di umano na source daw ng fake news. So ngayon, ano na ang nangyari, Attorney Claire Castro? Sino ba kaya? Nagtatanong lang po tayo, mga ka-idol? Nagtatanong lang po tayo, sino pa kaya ang nag-ulat ng fake news? Ay, nako. Palakpakan mo natin sa Ate Claire mga ka-idol. So ngayon sa balita mga ka-idol, ayon sa mga pagsusuri po doon sa LA mga ka-idol, so napatunayan na po na drug overdose ang pagkamatay kay Rostans Executive Paulo Tantoco mga ka-idol. So dito lang po tayo sa issue sa sinasabi sa tagapagsalita ng Pangulo sa ating Malacanang na si BP Sara daw ang source ng fake news. Pero sa lumabas po nga balita ngayon, may mga pagsusuri na at inuulat na po to. Kayo na humusga mga ka-idol. Kayo na humusga kung sino ang fake news. Si Vice President Sara Duterte o si Attorney Claire Castro ang tagapagsalita ng ating Malacanang mga ka-idol. Ay ako po'y nagtatanong lamang mga ka-idol. So panoorin po natin yung mga ka-idol, panoorin po natin yung balita. Galing po to sa Bilyonaryo channel mga ka-idol. So itong balita mga ka-idol, kumuha tayo ng reaction po to sa mga legit na mga mainstream media mga ka-idol. Para hindi tayo pagkamalan na fake news. So nagbigay reaction na po ako mga ka-idol sa napanood nating balita. So panoorin po nyo ang buong detalye sa mga pangyayari po ngayon. Latest update po to mga ka-idol. Kahapon lamang po to uli mga ungaw. At ang trending po to sa YouTube at TikTok mga ka-idol. So panoorin po natin yung news sa Bilyonaryo mga ka-idol. Drug overdose. Yan ang lumabas sa pagsusuri ng Estados Unidos kaugnay sa pagkamatay ni Rostans Executive Paulo Tantoco nitong Marso. Alamin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Namatay sa cocaine overdose si Rostans Corporation heir Paulo Tantoco noong Marso. Iyan ang resulta ng toxicology report nito ayon sa Los Angeles County Coroner's Office. 4 na buwan ang mapabalita ang pagpanaw nito noong March 9 Philippine time, listed as significant condition ang posibleng komplikasyon sa puso sa accidental death ni Tantoco. Ayon sa Hollywood LA News, kasama si Tantoco sa entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos nang ipagdiwang nito ang Manila International Film Festival sa Beverly Hilton Hotel. Sa isang video sa social media account ng First Lady, present sa MIFF celebration, sina Senate President Cheese Escudero, Senate Pro Tempore Jingo Estrada, Tourism Secretary Cristina Frasco, MMDA Chairman Romando Artes at iba't ibang Pinoy celebrities. Noong Mayo, pinabulaan na ng Malacanang ang mga aligasyon ni Vice President Sara Duterte na involved ang First Lady sa pagkamatay ni Tantoco. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat. Kumalat kasi ang haka-haka online na na-dictate sa Los Angeles CFL na ayon sa mga fact-checker ay distorted at manipulated photos and videos. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba natin ipakita? Assistant Vice President ng Rostans Group si Tantoco. Dati din siyang Chief Operating Officer ng Pacific Links Gulf Development at Chief Security and Procurement Officer ng Santa Elena Golden Country Estate. Ang asawa naman nito, dating Communications Manager ng Rostans Group at kasalukuyang Malacanang Deputy Social Secretary. Wala pang pahayag ang palasyo tungkol dito.